Nasa Davao City na kahapon, April 8, ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms upang arestuhin ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Ito ang kinumpirma ng Police Regional Office 11 spokesperson, Police Major Catherine De La Rey sa isang text message kagabi. Ayon kay De La Rey, kabilang sa Senate Security na pumunta sa Davao ay sina Director Manuel Parlade at Director Gil Valdez. Nagkaroon anya sila ng pagpupulong kahapon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Alden Delvo at National Bureau of Investigation o NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao upang pag-usapan ang pagsisilbi ng arrest warrant. Si Kibuloy ay ipinaaresto ng Senado dahil sa pagtanggi nitong dumalo sa Senate inquiry ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality dahil sa umano human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse na kinasasangkutan nito. Naharap din ito sa dalawa pang warrant of arrest mula sa Davao Regional Trial Court dahil sa kasong child abuse at sexual abuse. 6 na araw nang hinahanap ng mga otoridad si Kibuloy sa Davao City pero hanggang ngayon ay hindi pa rin dito makita. Blanco rin sila sa kinaroroonan nito. Sa darating na Biyernes, April 12, matatapos na ang 10 araw na ibinigay ng korte sa mga otoridad para isilbi ang warrant of arrest. Ayon naman kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, dapat respetuhin ni Kibuloy ang desisyon ng korte at doon na niya ay presenta ang kanyang mga ebidensya. Nananawagan ito sa mga abogado ni Kibuloy na hikayatin siya na sumuko na at harapin ang kanyang mga kaso. Nakahandaan niyang magbigay ng seguridad ang pambansang pulisya sa kanya. We want to assure Pastor Kibuloy at lahat po ng kanyang mga supporters at kanyang mga abogado na patuloy po natin kinakausap. Napoproteksyonan po natin si Pastor Kibuloy should he decide to surrender and submit himself to the jurisdiction of the court po. We will provide the necessary security para po masiguro po yung kaligtasan po ni Pastor Kibuloy. Linain Moreno, humahataw sa balita ngayon.